Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Mamaya natin balikan ng tawag si Comelec Chairman George Garcia. May kaugnay dun sa special election. Eto, cambio muna tayo ng paksa. At alam niyo, speaking of cambio, nako, ito may pinag-uusapan ngayon. Yung usapang kalsada naman tayo ngayon. At mas lalo pong yun dun po sa usapang driver, yung pananagutan ako. Minsan kasi kahit na hindi po cargo ng driver, para bang lagi po nalalagay po dun sa alanganin. At kamakailan umingay po sa social media yung insidente dyan sa LRT1 na kung saan yung isang estudyante na tumalon mula dun sa platform at nasagasaan yung sa dumaang sasakyan, yun nga naging agromento. Sino ngayon ang may kasalanan, di ba? Sino nga ba talaga ang may pananagutan? Kumbaga, automatic ba na driver ang may kasalanan o kailangan bang mas malinaw na batas? Kumbaga, para ho bigyan po ng, kumbaga, protektahan po lahat. Ito, kaugnay po dyan. Yung isinusulong po na panukalang batas, ito dapat, kumbaga, magkaroon po ng pangil. Itong panukalang batas ni Congressman J.C. Abalos, ito pong House Bill 110 o yung Philippine Responsible Driving Accountability Act. Kumbaga, magkaroon po ng isang batas. Layunin po nito na maglatag po ng mas malinaw o sinasabing panuntunan kung paano po tutukoy sinasabing pananagutan na doon po sa aksidente. Ito para mas malinaw ating kausapin si Congressman J.C. Abalos po ng Four-Piece Party List. Kong, magandang hapon po. Ano po yung pinakamalaking problema sa kasalukuyan po ng batas pagdating po dun sa road accident at saka dun po sa accountability? Magandang hapon, Karex, at sa lahat ng sumusubaybay. Salamat din sa inyong programa. Ipinail po natin ang Philippine Responsible Driving Act noong 19th Congress pa lamang. Ngayon, rinefile natin ngayong 20th dahil nakita po natin napakahalaga na bigyan natin ng tamang proteksyon ang ating mga driver. At hindi lang po ang driver ang binibigyan natin ng proteksyon dito, pati na rin po ang apprehending officer. Dahil ayaw naman nating makasuhan ang ating mga officer kung ginagawa lamang nila ang kanilang mga trabaho. Kaya ayaw natin makasuhan ng negligence ang officer. And of course, ayaw rin nating magkaroon ng kaso ang mga inosenteng driver na hindi naman ang dahilan sa destruction of life or property. At yung mga ganitong kaso talaga bang aksidente lang at talagang kumbaga wala talagang kapabayaan. Paano po natin bibigyan po ng protection? Kumbaga poprotektahan ng batas na ito yung mga driver na sabi nga nadadawit lang sa ganitong sitwasyon po, Congressman. Sa ating ipinapanukalang batas, naglalagay po tayo dito ng guidelines para sa mga apprehending officer natin kung kailan magkakaroon ng presumption of liability or presumption of non-liability. So, depende po ito sa sitwasyon. Kunwari, nakalagay po dito sa ating House Bill, kunwari, nag-jaywalk ang biktima. Of course, walang liability ang driver. Kunwari, hindi naman tumawid sa kalsada, sa hindi designated pedestrian lane, dapat hindi managot po ang driver. And naglagay po tayo ng iba't iba ditong mga provision. So of course, kailangan hindi umalis mula sa insidente ang driver. Pag nasa right of way rin, wala ring liability. Kasi ipinasa po natin ito mula 2023 or 2024 nung nagkaroon ng insidente kung saan may nag-counterflow dati sa Skyway. And of course, kahit may malinaw na ebidensya na walang sala naman ng driver, nangyari, na-inquest pa rin. Kaya gusto po natin maiwasan ang ganitong mga insidente dahil kawawa naman ang mga responsableng driver. At ano to, Kong, malaki ba magiging epekto nito yung mental at saka emotional health sa mga driver? Bukod po dun sa yung abalang idudulot dyan at sa kanila. Kumbaga, ano po yung maibibigay po na tulong po dun sa panukala pong Philippine Responsible Driving Accountability Act dun po sa aspetong ito, Congressman? Yes, dito po sa aspetong ito, preventive po kasi siya. Kaya kung may iwasan po natin ang mga sitwasyon,
kung saan nai-inquest o na-aresto ang ating mga inosenteng driver, at least hindi na natin kailangan problemahin kung magkakaroon sila ng mental health or iba pang mas malaking problema kung sila ay inosente. Apo, at sa PNP naman at dun sa ibang ahensya po, meron po bang pagbabago dun po sa SOP, dun sa standard operating procedure po pagdating po dun sa pag-handle dun po sa mga road incident po, Congressman? Yes, on the part kasi po ng PNP or mas kasinong apprehending officer, ministerial po ang kanilang trabaho tuwing may nangyayaring ganitong mga bagay. Of course, kailangan nila gumawa ng report, and kung titingnan nila ang proximate cause ng destruction or kung sakaling may nasaktan, of course yung unang titingnan nila dyan yung driver. Apa. Kung meron po tayong panukalang batas kung saan nilalagay natin kung presumed liable or presumed not liable, at least mag-guide ang ating mga officer, and at least buong-buo ang kanilang mga desisyon kung nakita nila na malinaw na wala namang kasalanan. Kaya on their part po, hindi ko rin po naman masisisi ang ating mga apprehending officer kung gagawa sila ng report or kailangan pang interviewin kung sino ang nakabangga. Pero kung meron po tayong batas na pinoproteksyonan ang malinaw na nasa tama sa kalsada, at least may iwasan po natin ang ganitong mga problema. Apo, at Kong, lalo na dun sa mga commuter at pedestrian naman, meron din po bang responsibilidad po sila dito? Yes. Actually, hindi lamang po sa ating mga commuters. Sinama ko rin po dito ang ating mga motorcycle rider at ang ating mga bicycle rider. So sa atin po dito, binibigyan natin ng proteksyon kung ikaw ay nasa pedestrian lane, pedestrian crossing, kung ikaw ay nasa bicycle lane or motorcycle lane. Kung ikaw ay masagi, of course, yung presumption, wala kang kasalanan. So binibigyan rin natin ng proteksyon ang ating mga pedestrian, ang ating mga commuter, pati ang ating mga rider na nasa tama. At panghuli na lamang po, Kong, at ano po yung mensahe doon sa mga driver na natatakot, baka sa isang iglap lang masakot sila doon sa kasong hindi naman po nila kasalanan? Of course, gusto ko po sana hingiin ang suporta ng ating mga rider para at least maipasa po natin ang ating House Bill na ipinapanukala natin mula 2023 pa lamang. At hindi lamang 2023. Meron din po tayong former Congressman, Frederick Shaw, na final ito ng 18th Congress. So yung version po natin, dinagdagan lang natin, binagyan natin ng proteksyon ng mga motorcycle rider at ang mga bicycle rider natin at saka mga pedestrian. Apo. Kaya hinihiling ko po ang inyong suporta. Okay, maraming salamat po sa pagkakataon ng Congressman J.C. Abalos ng Purpose Party List. Kong, salamat po. Maraming salamat po, Karex. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.